Amanda's POV. We went to the VIP room of the restaurant to have our dinner. I was quiet the whole time. Nakikita ko sa gilid ng aking mga mata na tumitingin sa akin ang aking katabi na si Luther. Ano ang nangyari? Dad told me that the man that will going to be my fiancé is Romano. Malinaw na malinaw nitong sinabi sa akin ang pangalan ng lalaking pakakasalan ko. Pero bakit si Luther ang narito ngayon? I heard about what happened to Amanda. Nakarating sa akin dahil ipinahanap ninyo sa mga pulis. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanya. Umangat ang tingin ko kay Roy Saavedra nang magsalita ito. We were so worried, but thank God that she came home fine, Royce. Sinuyod ng buong Palawan pero hindi siya nakita. Mabuti na lang at may nakakilala na kaibigan ni Isaac sa kanya. Ang akala nga namin ay nadamay na si Amanda sa pagbabanta sa buhay ni Edison, kaya sobra rin na naging takot ko. Sagot ni Daddy sa matanda. That was just a lie from Isaac to cover me. Tahimik lamang akong kumakain at nakikinig sa kanila. Nang maramdaman ko na lumapit sa akin si Luther ng kaunti, ay napatingin ako sa kanya. We will talk later. Tumangulang ako sa ibinulong nito sa akin. Mukhang napansin nito ang mood ko. Alam ko naman na hindi makakalampas sa mga mata ni Luther ang gulat ko nang malaman na ito na ang fiancé ko. We should really talk later. Alam ni Luther na ako at si Mandy ay iisa. Alam nito ang dahilan kung bakit ako naroon sa bahay ni Romano. Ngunit sigurado ako na alam rin niya na mangyayari ito, na siya na ang fiancé ko at hindi si Romano. Is this the reason why he was so eager for me to go home? Was the care for Romano that he told me was to cover his real reason? Naguguluhan ako at napakaraming tanong sa isipan ko. Ang kaba na makita at makausap si Romano ay napalitan ng gulat, pagtataka at maraming katanungan. When Dad and Mr. Roy Saavedra talked about leaving us alone, ay nagpasalamat talaga ako. Kilalanin niyo mabuti ang isa't isa, ha? I looked at my dad. I also wanted to talk to him. Nagbitiw ito ng pangalan noong nag-usap kami. He told me that I will going to meet Romano Saavedra and his parents. Also, kaya rin ako nagpanggap na maid at isinagawa ang plano ko ay ayokong matuloy ang nais itong pagpapakasal ko. But what is this? Walang sinabi si Dad na pagbabago. He told me that I was going to meet Romano, not Luther. Nais kong malaman kung bakit ang kaharap at naging fiancé ko na ay si Luther. Mauuna na kami, Amanda. Ani Dad sa akin. Tumayo ako hatumagkan sa pisngi ng aking mga magulang. Yumuko naman ako at nagpaalam sa mga magulang ni Luther. They are smiling at me. Kanina pa hindi mawala ang ngiti nila habang nakatingin sa akin. I also heard their compliments about me multiple times. Lalo nang malaman na may sarili akong negosyo at naninirahan na mag-isa. Cynthia Saavedra also invited me to their house para daw makapagkwentuhan. Ang ilang mga sinabi nito ay hindi ko na masyadong matandaan dahil ang isip ko ay okupado na ni Romano. Why is he not here? And why did Luther replace him? Next time, Amanda, I would buy you in your flower shop. I would also recommend it to my friends. Ngumiti ako sa ginang. Thank you, Ma'am. Oh no, call me Mama. We are going to be family soon. Why do you need to be formal? Tumawa ito at tumingin sa mami ko. She's a beautiful woman. Nasasabik na ako na makasal sila ni Luther at maging parte na siya ng pamilya namin. Napayuko ako pero nang mapansin na nakatingin sa akin si Luther, ay tiningnan ko siya. He was seriously looking at me. Paano ko ba maitatago ang nararamdaman ko ngayong gabi? I was really expecting Romano because I need to explain everything and apologize for what I did. Na makaalis sa mga magulang namin, ay nagsalita si Luther. Do you want us to talk to here? Hindi na ako nagdalawang isip at naupo akong muli. How did this happen? Alam mo na si Romano ang inaasahan ko ngayon at hindi ikaw, di ba? Do you really think that he would appear and introduce himself as your fiancé, Amanda? I wiped my tears. Yes, kaya nga hinanda ko ng sarili ko para magpaliwanag. Hinanda ko ang sarili ko sa galit niya. Akala ko ba'y kilala mo na si Romano, Amanda? And that ring on your finger, siyang nagbigay, hindi ba? Bumaba ang tingin ni Luther sa daliri ko kung nasaan ang singsing. I assume he proposed to Mandy. Bakit hindi mo ba naisip na maaaring hindi na siya sumipot? Mahal na mahal ng kapatid ko si Mandy. He even had a fight with our dad because of her. Romano told their parents that he wanted to marry his maid
Mandy de la Cruz. He really said made Amanda. My brother was so brave and proud to tell my parents about his love for Mandy. Napahikbi ako sa narinig ko kay Luther. Hindi ko inaasahan na ganito kalala ang mangyayari. I don't have any idea that he would go this far. Hindi ko kailanman naisip na kakausapin ni Romano ang mga magulang niya ng ganoon kaaga. I didn't know that Romano was planning a life with Mandy. He's really sure with Mandy. Mabilis kong pinalis ang mga luha sa aking magkabilang pisngi dahil sa sinabi ni Luther. Sandali kong nakalimutan kung anong klaseng lalaki ang taong minamahal ko. Romano will never fool anyone. He's so honest with his feelings. He's honest with everyone. Lalo na sa nararamdaman niya para kay Mandy. Galit na galit sila dahil may usapan sila ni Romano tungkol sa engagement. Umayag naman si Romano, pero umatras siya dahil sa pagmamahal niya kay Mandy. That was the first time na nahulog ang kapatid ko sa isang tao. At hindi ko siya masisisi kung bakit niya ginawa to, Amanda. Hindi man kami sobrang close, pero kilalang kilala ko siya. That's why when he was so sure of his feelings and his future with Mandy, he talked to my father and apologized because he can't continue to be Amanda's fiancé. Romano bravely accepted our father's painful words. Naiintindihan ko sila dahil may usapan na sila ng mga magulang mo, Amanda. Maaaring mapahiya ang aming ama. But I was stunned when Romano kneeled. Our mother was also crying at that time, but she couldn't do anything to ease the anger of our dad. Natigilan ako sa narinig kong lumuhod si Romano. Kneeled? I asked. Yes, Amanda. Lumuhod siya para makiusap sa mga magulang namin na tanggapin si Mandy. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Dahil na makausap ko siya, ay sinabi niya na wala siyang pakialam kung hindi namin matanggap si Mandy. Romano, why do you need to go this far? Bakit kailangan mong lumuhod? And Eduardo Castellanos was furious, Amanda. Mabilis akong napatingin kay Luther nang marinig ang sumunod nitong sinabi. Si Daddy? Tumango si Luther at pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone nito. Ipinakita niya sa akin ang mensahe ni Romano sa kanya. The message was almost a month ago. Magtatatlong linggo na ako sa bahay ni Romano niyan. He told me that he was going to talk to Eduardo Castellanos personally to apologize because he will back out as your fiancé. Amanda, si Romano ay nahulog ng husto kay Mandy that he was the sure of everything. Bago pa man ako makarating sa bahay ni Romano ay naplano na niyang lahat. He was so sure of his feelings. That's why he settled everything. He bravely talked to our father and to your dad. Of course, kung nagalit ang ama namin, ay siguradong magagalit rin ang daddy mo. You are a lovely woman. Your father adores and loves you so much. Anito, nag-alala akong bigla sa usapin ni Romano at ng aking ama. Kilala ko si Daddy. Masama itong magalit. Anong nangyari? Sinabi ba ni Romano sa'yo nangyari nang makausap niya si Dad? No, but I was also there with him when he talked to your father. So I heard everything. Nag-alala ako kay Romano. Kaya nang malaman ko na balak na niyang puntahan ng daddy mo para makausap tungkol sa kasal, ay kaagad akong sumunod. Kahit papaano ay, alam ko naman kung gaano kadelikado ang ama mo, Amanda. Baka saktan niya si Romano kaya sumunod ako. Romano apologized to your father. Sinabi niya na hindi ka na niya mapapakasalan dahil may mahal na siyang iba. At yun nga ay si Mandy. Galit na galit ang ama mo. Do you know what he said, Amanda? He said that he will pull out his shares to my brother's company. He also said that he would take the other investors. Malaki ang parte ng daddy mo sa RCV. Marami rin siya mga kaibigan na hinikayat noon na mag-invest sa kumpanya ni Romano. He likes my brother so much because of his hard work. But all of that changed because of you. Natigilan ako sa narinig ko kay Luther. Sobrang pinapahalagahan ni Romano ang kumpanya nito at alam ko ang hirap na pinagdaanan nito. But Romano just kept his head and said to your father that if he's afraid to lose someone or something, that would be Mandy. And now, Amanda, about me, kung bakit ako ang pumalit sa kapatid ko. Kaagad umangat ang tingin ko kay Luther. That's what I wanted to hear. Kanina pa sana, pero hindi ko maitanong dahil hinahayaan ko ito na sabihin ang lahat. When Romano turned his back after he talked to your father, I remained there standing. Kinausap ko ang ama mo. I don't want my brother to lose everything, Amanda. Pinaghirapan ng sobrang ni Romano ang lahat. Alam ko na ayaw niyang mawala si Mandy sa kanya.
At alam ko rin na ayaw niyang mawala ang kumpanya na pinaghirapan niya at ng kapatid naming si Alonzo. I said that I could be your fiancé. I was too stunned to speak while looking at Luther. Nakangiti ito ng tipid sa akin. Your father knows me, Amanda. Kilala rin niya ako, pero mas nakuha ni Romano ang loob ng daddy mo. I am just thankful that your father agreed. He said that he's not going to pull out his shares, pero hindi niya babawiin ang relasyong meron siya dahil nawalan siya ng tiwala kay Romano. Mahal na mahal ka ng daddy mo, Amanda. Alam ko naman na mahal ako ni Dad. Pero hindi naman yun dapat gawin. Lalo at alam niyang sobrang naghirap si Romano sa kumpanya na yon. This is all my fault. Hindi ko alam na mangyayari ang ganito. Tumayo si Luther at umikot ito upang makalapit sa akin. Hinawakan nito ang mga kamay ko. Sinabi ko na sa iyo noon, Amanda. Marami nang pinagdaanan na sakit si Romano. He suffered enough and I don't want him to lose the things he worked hard for many years. Tutulungan ko siya hanggang sa makakaya ko. Anito, kaya mo ba ako pinapauwi dahil ikaw na ang fiancé ko? Yun ang nasa isip ko nang marinig ko ang sinabi nito. Umiling si Luther. Ito na ang nagpaalis ng mga luha na nalaglag sa magkabilang pisngi ko. I don't like my brother to suffer long. Sumangayon ako sa iyo at nirespeto ko kung gusto mo na pananatili sa bahay ng kapatid ko. Dahil alam ko na mahal mo rin siya. Pero alam ko rin na tama na, Amanda. Romano loves Monty so much. I saw that he really changed. He's smiling often. He's doing things that he do not usually do. He was talking to me casually that made me happy. Natakot ako na baka kapag tumagal ka pa sa bahay ni Romano ay kung ano nang mangyari. Kaya tumawag ako sa iyo na tutulungan kita na makaalis. Gusto mo na ipaliwanag ang lahat sa kanya bilang si Amanda, hindi ba? Tumango ako. Ipapaliwanag ko ang lahat bilang si Amanda kapag nagkita na kami. Pero hindi ko alam na si Luther pa lang makakaharap ko at magiging fiancé ko. Nag-alala ako nang hindi ka na sumasagot sa mga mensahe at hindi na matawagan ang numero mo. Tapos nalaman ko kay Manang na wala ka na sa bahay at hindi makita. Nagbabaka sakali ako na baka nakabalik ka na. Kaya sinubukan kong umorder sa flower shop mo. At ikaw mismo ang na-request kong gumawa. Yun ang dahilan? When I received a message that the order was being processed, I immediately went to your shop. I'm sorry, I lied. Hindi ko maalis ang aking mga mata kay Luther habang nagsasalita ito. Kung may isa rin akong dapat ikahingi ng tawad, ay ang hindi pagsasabi sa iyo na ako ng fiancé mo. I wanted to talk to Amanda, not to Mandy. Gusto kong ipaliwanag ang lahat ng nangyari kay Romano at ang mga pagbabagong ginawa ng ating mga magulang. Tumango ako sa sinabi ni Luther. I understand now. Naiintindihan ko na. Nang magtama ang mga mata namin ay seryoso ang mga tingin na ibinibigay sa akin ni Luther. Sa lahat ng mga sinabi nito, habang nakatingin ako sa kanya, ay hindi ko na naramdaman na nagsisinungaling ito. Lahat sila nadamay dahil lang sa isang desisyon na hindi ko pinag-isipan ng mabuti. I deserve this pain. Kung ano man ang nararamdaman ko ngayon, ay nararapat lang para sa akin. Kahit anong pagsisisi ang gawin ko ay, hindi ko na maibabalik pa sa dati ang lahat. I don't want fights in my family, Amanda. Ginagawa kong lahat para maging mabuti ng relasyon ni Romano at ni Dad. Pero nangyari pa to. I was trying my best to tighten my grip to them and hoping that we could be a happy family again. Yun rin ang nais ni Alonzo para sa amin. Mahigpit kong hinawakan ang mga kamay ni Luther nang marinig ko ang sinabi nito. Nahihiya ako rito. Naiinis pa ako noon dahil sa ginagawa nito. Pero nang malaman ko na nagsakripisyo ito para sa kanyang pamilya at para mailigtas si Romano sa galit ng aking ama, ay nagbago na ang tingin ko sa kanya. Luther loves his family so much. And that reason is enough for me to give my full respect to him. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, Amanda. Apologize to Romano and explain what you did. Thank you, Luther. Thank you so much. I saw him smile again at me, but this time, the smile he's giving is a genuine smile. Everything will be alright, okay? I nodded again. I will try my best to help you. Ipaliwanag mo sa kanyang lahat, and that way, our parents could think again. Baka matanggap pa ng daddy mo si Romano. That's what I want to happen. Kahit gaano kahirap ay, gagawin ko. By the way, about my brother, he was not working. The doctor told him to take a rest after the accident
Napatayo ako sa gulat nang marinig ang sinabi ni Luther. Doctor? Anong nangyari? Nalaman ko lang to kay Manang. I called her. Sinabi niya sa akin na ayaw ipasabi sa amin ni Romano ang nangyari. Pero dahil nag-aalala si Manang sa inaakto ng kapatid ko, ay sinabi niya sa akin na aksidente ito na nakaraang gabi lang. Romano was drunk. Nakasemento ang paa nito at may mga galos. He was really hurt when you leave him without words, Amanda. Mahigpit kong hinawakan sa mga braso si Luther. Dalhin mo ko sa kanya. Please. Ngayon din. Kaagad na kaming umalis ng restaurant. Kahit gabi na ay wala na akong pakialam. I wanted to see Romano. Nag-aalala ako at hindi ako mapapakali kung hindi ko pa siya makikita ngayon. Did you see him, Luther? Pinuntahan mo ba? No. Kanina ko lang nalaman ang tungkol sa nangyari, Amanda. Pwede bang kumalma ka? Manang said that Romano is okay. Nagpapahinga lang dahil sa pilay na natamo. Paano ko kakalma? Kasalanan ko kung bakit na-aksidente si Romano. Anong oras tayo makakarating sa bahay niya? Can you find a shortcut? What if he's really not okay? Luther, Romano is the kind of... Narinig ko ang pangbuntong hininga ni Luther, kaya napatigil ako sa pagsasalita. Iginilid nito ang sasakyan at tumingin sa akin. Bakit ka huminto? Tanong ko. He was looking at me seriously. Hindi tayo aalis hanggat hindi ka kumakalma. I already said that Romano is fine, Amanda. May pilay ang paa niya at mga galos. Pero bukod dun, ay walang malalang nangyari. Bakit hindi ang pagtatapat mo ng katotohanan kay Romano ang isipin mo ngayon? I know that saying the truth will never be easy. And preparing myself will not help me in the end. Sa oras na makaharap ko si Romano, ang lahat ng inihanda ko at sasabihin ko ay tiyak na mawawala. At kung ano lang ang pumasok sa isipan ko, ayun lang ang masasabi ko. Let's go, please. I am worried. Hindi mo ko masisisi, Luther. It's my fault that he got into an accident. Tara na, please. Ani ako rito. Luther looked away and then he started the car again. Tahimik lang ako habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hanggang sa narating namin ang village. Nang nasa harapan na kami ng bahay ni Romano, ay naunang bumaba si Luther at pinagbuksan ako. I was so nervous. Sobra. Pero gusto ko siyang makita kahit ang maaaring matanggap ko ay galit nito. But I am hoping and still holding on for his love. Alam ko, mahal niya ako. He will forgive me. Sir Luther, sabi ni Kuyang Guard na palagi kong ipinaghahanda ng kape sa umaga. I smiled at him and he smiled back. Hello, ma'am. Good evening po. He didn't notice me. Of course, malayong malayo ang itsura ko ngayon bilang si Mandy. Let's go, Amanda. Tumango ako kay Luther at naglakad na kami papunta sa bahay ni Romano. I looked at his garden. Napaawang ang mga labi ko nang makakita ng mga tuyong dahon at nalaglag ng mga rosa sa Bermuda grass. He's taking care of his garden. What happened? Bakit ang daming tuyong dahon? Bakit maraming nalaglag ng mga bulaklak? Nang nasa bahay na kami ay nag-doorbell si Luther sa pinto. Oh, gabi na po kayo napadalaw, Sir Luther. Nang marinig ko ang boses ni Manang Salya, ay muntik ko na itong takbuhin at yakapin. Namiss ko rin ito. Yung kwentuhan namin tuwing umaga. Ilang araw na ba? Magtatatlo? Hindi pa isang linggo, isang buwan. Pero sobrang namiss ko ng lahat dito. Nag-aalala po talaga ako kay Sir Romano, sir. Hindi pa rin po siya kumakain. What? Pumasok na kami sa loob habang nakasunod kami kay Manang. Pero ano ang narinig ko na hindi ito kumakain? Mas dapat nga na kumain ito dahil na-aksidente siya. Where's Romano, Manang? Natutulog ba? Tanong ni Luther. Pero ang mga mata ni Manang ay mariing nakatingin sa akin. Kaya't hindi nito ata narinig ang tanong ni Luther. Ngumiti na lang ako kay Manang at yumuko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mga kamay nito. Good evening po, Manang. Kamusta po kayo? Tanong ko rito. Ang mga mata ng matanda ay lumipat kay Luther. Nagtatanong itong tumingin sa huli at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa akin. Hindi ko mawari kung ano ang gustong sabihin ni Manang. Luther, what are you doing here? Natigilan ako nang marinig ang boses na iyon ni Romano. May kahawig ka po, ma'am. Sabi sa akin ng matanda. Imbis na sumagot, ay hinigpitan ko ang hawak sa mga kamay ni Manang at nginitian ito. Hindi ko pa rin nililingon si Romano. Who's with you, Luther? Gabi na, bakit ngayon ka pa pumunta? Pwede naman na bukas.
Sinabi ba ni Manang sa'yo ang nangyari sa akin? When I heard his voice became near, I immediately turned my back at nagtama ang mga mata namin ni Romano. He was looking at me. His eyebrows furrowed. Hindi ko mapagdesisyonan kung lalapit ba ako sa kanya o mananatili ako sa pwesto ko. Romano? He has dark circles around his eyes. Meron itong gaw sa pisngi nito. Dahil naka-t-shirt ito ng itim, ay nakita ko ang mga galos nito sa braso. Sino ka? There's a danger in his voice when he asked me. Romano, I'm sorry. Ang tinatanong ko, kung sino ka? Napapikit ako ng mariin nang dumagundong ang boses nito sa buong bahay. Takot na takot ako, hindi dahil sa galit nito, kung hindi dahil sa isipin na kahit kailan, hindi na niya ako matatanggap dahil sa ginawa ko. I'm Amanda Castellanos. Mabilis namang tumingin sa akin si Luther at mukhang napansin nito ang panginginig ng mga kamay ko. Romano, why do you sound like her? He's talking about Tali. He noticed. I'm sorry. Why your eyes look like her? Ani pa nito. Because I am her, Romano. Ako si Mandy de la Cruz. I came here to pretend as a poor woman, to enter your house as your maid. Ginawa ko to dahil may usapan kami ni Daddy na kung may makikita kong masamang ugali mo, ay hindi na matutuloy ang kasal na gusto niya. My dad is Eduardo Romualdo Castellanos. But everything changed because I fell for you. Luther, ani Romano. Nagtatagis ang bagang nito habang nakatingin sa akin. Do you know her? Why is she saying that she's Mandy? She sounds like my woman. And her eyes. Damn, I miss my baby so much. Why am I seeing her with that woman? Who is she? Bakit sinasabi ng babaeng niya na siya si Mandy? Why? Luther, answer me. Alam ko na kahit si Luther ay nahihirapan sa sitwasyon na ito. He can't say it when he knows already what he was going to say. Hindi nito kayang sabihin dahil alam nito na sobrang masasaktan ng mga bibitawan nitong salita si Romano. Pumikit ng mariin si Luther bago ito nagsalita. Yes. Romano looked back at me when he heard what Luther said. She is Mandy de la Cruz. Si Amanda Castellanos at si Mandy de la Cruz ay iisa. Ang sinabi niya sa iyo ang totoo. She pretended as a maid. And I found out about her when I came here that day nang wala ka sa bahay mo. What? Alam mo? Romano, sasabihin ko naman sa iyo ang totoo. I was just taking my time. I wanted to actually tell everything once I came back as Amanda. Hindi ko lang inaasahan na mahihirapan akong bumalik dahil sa nararamdaman ko para sa iyo. You are not that kind of person I think you are. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Please, I know this is hard for you, but please, forgive me. No, don't look at me like that. Don't look at me with hatred in your eyes. Kitang-kita ko ang sakit at galit sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Romano, tumingin ito muli kay Luther. You knew about her? That she was fooling me? Alam mo na, niloloko niya ako at nagpapanggap siya dito sa bahay ko? Kaagad akong humarang kay Luther nang makita ko na napalitan ng matinding galit ang mga tingin ni Romano sa kanyang kapatid. Walang kasalanan si Luther. Nakiusap ako sa kanya na wag sabihin sa iyo ang totoo. He actually tried many times to convince me to go home and explain what I did. But I can't because I don't want to leave you. Ako ang nagpumilit na manatili dito. Huwag ka magalit kay Luther. I'm sorry, Romano. Hindi ko pinag-isipan ng mabuti ang lahat. I was sure about my plans in life. I don't like the idea of my father. Ayoko ng kasal sa kahit na sino. Ngunit, mapilit si Daddy sa akin. Kaya ako pumunta dito sa bahay mo. Ay nais kong makakita ng hindi magandang ugali mo para masabi kay Dad. But I was wrong for thinking that. I fell for you. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. You are a great person. I saw that, Romano. After seeing what kind of person you are, I decided to come back and clear everything. But it was so hard leaving you. Ang hirap-hirap. Napilitan lang akong umalis ng akalain ng pamilya ko na may nangyaring masama sa akin. Isaac helped me to leave your house that night. I'm so sorry. If it took long for me to say the truth.
Napahinto ako sa pagsasalita nang gumilid si Romano. Tanda na aalis na ito. No, please. Don't turn your back on me. Please. Nang lingunin niya ako ay umahon ng pag-asa sa puso ko. Ngunit naglaho rin iyon nang marinig ko ang mga sinabi nito. Yes, I am kind. He said in a cold tone. If I had not been this kind when I saw you begging in front of the village, I would not have been lied to. I wouldn't fall for someone like you. The love in his eyes wasn't there anymore. He was looking at me coldly like I am a nobody. Dahan-dahan nang pumatak ang mga luha ko. Pero maya-maya lang ay nakita ko na nawala ang malamig na tingin ni Romano sa akin. At dumaan ang sakit sa mga mata nito nang dumako ang tingin ito sa suot kong singsing. When Romano moved to leave, I saw that he stumbled. I immediately helped him. Inilalayan ko siya. Hinawakan ko siya sa balikat upang masuportahan. Ngunit pinalis niya ang mga kamay ko. I miss being this close to him. I miss him so much. You are not Mandy. You will never be her. My baby will never ever fool me. She's the sweetest and honest with her feelings. You are not her. I don't know you. Let go of me. Romano, please, let's talk about this. Pag-usapan natin. Please. Luther, get her out of my house. This is beyond what I imagined. Sobra sa aking naisip, pero wala akong karapatan na magreklamo. Ang nangyayaring ito ay dahil sa isang desisyon na hindi ko pinag-isipan. Luther was right. I was the one who put myself into the fire. Please, I love you. Maya-maya ay naramdaman ko ang mga kamay ni Luther sa akin. He was taking me away. Amanda, let's go. No, ayoko. Sigaw ko habang nakatingin kay Romano. I will not leave until you said that we could work things out again. That you will just take your time because I hurt you. Ani ako rito. I will never accept a woman like you, Miss Castellanos. Hindi ba't ang dahilan mo kaya ka nagpanggap na katulong sa bahay ko ay para makahanap ng dahilan para hindi matuloy ang kasal? Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. There's no marriage that is going to happen between us, Miss Castellanos. I will never marry a woman who made me look like a fool. Pinagmukha mo kong baliw sa mismong pamamahay ko pa. Leave, Miss Castellanos. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik kahit kailan. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Ayoko, Romano. Ayokong umalis. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ka ba talaga aalis sa bahay ko? Kung ganun, tatawagin ko ang mga guard para kalad ka rin ka palabas dito. Pagkasabi ni Romano noon, ay iniwanan niya kami ni Luther. Umasa ako na maaayos namin. Kahit alam ko na maliit lang ang tsansa. No. Nang unti-unting nawala sa paningin ko si Romano, ay humakbang ako upang sundan ito. Pero naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Luther sa aking kamay. Tama na, Amanda.